Love Serye TV. Captured by Lady Boss. Tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. As soon as she sat on me, the atmosphere of the car suddenly changed, from a cold one to a hot one. Pumigat ang paghinga ko pero kailangan niya talagang matutong mag-drive. She needs to. So that if I have important meetings, she can go on her own. Hindi ako magtitiwala sa commute niya. Sa sobrang sexy at ganda niya, maraming magkaka-interes sa kanya. Baka makapatay pa ako. The possessive side of me is awakening. I don't know. I just wanted to stay close to her and guard her of the possible praise out there. I can't lose her again. Not this time. Hindi pa kami nakakapag-usap ng maayos. Hindi pa namin nalilinaw ang nakaraan pero heto ako. At parang baliw na didikit-dikit sa kanya. Hindi ko yun ikakaila dahil nais kong maging tapat sa aking nararamdaman pagdating sa aking sarili. I am not good at words but by action. I just hope she would feel that. Let's start. Dahil nakaupo siya sa harapan ko, pinadaustos ko yung kamay ko sa bewang niya at mas lalong dumagdag iyon sa init na nararamdaman ko. I just hope she won't feel may fucking boner right now. Pero tingin ko ay sobra na yung pagtusok nito sa kanya kahit hindi pa tumatagal ng 1 minuto mula sa pagkakaupo. I told her to start but she's not moving. Venice, pigil ko ang aking hininga dahil magkalapit ang katawan namin at ang mukha ko ay nakadikit sa gilid ng kaliwa niyang pisngi. She looked at my direction. Ha? Nalanghap ko ang napakabango niyang hininga. This is hell. Damn it. I said. We would start now, honey. My voice even broke. Napakabigat ng aking hininga. I just want to ravage her by my kisses. Okay, mukhang wala sa sarili niyang turan at saka pinindot ng tinuro ko sa kanya na dapat pindutin para mag-start ang kotse. I don't like her idea but she said it would make her learn easier. Una pa lang, alam kong ibang magiging epekto ng pag-upo niya sa akin. Mapalapit pa lang siya, gustong-gusto ko na siyang hatakin at paliguan ng halik at ang aking mga haplos. Papaano pa kayang ganito yung pwesto namin? Bantayan mo palagi ang brake. Tumango-tango siya bago hinawakan yung manibela. Now, she knows how to maneuver it. She is a fast learner. Marunong na siya kaagad mag-drive ng padiretso. You're doing good. Are you sure you don't know how to drive? Yeah, she answered and moved a bit. Oh, mas lalo nagagalit yung alaga kung gusto nang kumawala sa slacks ko. Mula sa manibela ay inilipat ko na ang kamay ko sa bewang niya. Ipinagsalikop ko yung kamay ko sa tiyan niya at niyakap siya nang nanginginig ang aking mga kamay. Nanginginig hindi dahil kinakabahan kundi dahil sa matinding pagkontrol sa sarili para hindi siya mapagsamantalahan. Magkadikit pa rin ang mukha namin habang tinuturuan ko siya ng dapat niyang gawin. You're a fast learner, hon. I smiled. She really is. Mas lalong dumagdag iyon sa aniyang kagandahang taglay. Ngayon lang ako nakakita ng isang hot na babaeng marunong mag-drive. And that's Venice. My girl. I know right. Sagot niya at lumingon sa akin ng nakangisi. She is so beautiful. Lalo na kapag kumikinang ang mata niya sa sobrang kasiyahan. Napalingon ako sa labi niya. I want to kiss her. Ibinalik ko yung paningin ko sa mata niya. Pero ganun na lamang ang kabang naramdaman ko na makita sa mga mata niya ang kagustuhan na iyon na sinasalamin din ang nararamdaman ko ngayon. I gulp. Naging matunog iyon kaya napalunok na rin siya. Agad siya nag-iwas ng tingin at mas bumilis ang takbo ng sasakyan. Kampante naman ako na hindi kami mababangga dahil baka nakaalalay ako sa kanya at malinis ang daan. Walang distraction sa kanyang pag-aaral. Mas lalo kong hinigpitan ang yakap ko sa kanya. I can now feel her underboob. It's so soft. I miss the feeling of its softness on my hand. Kung dati, nakayanan kong kontrolin ang aking sarili. Ngayon, hindi ko na alam. Masakit na talaga, hero. Damn it, naging madalas na ang paggalaw niya sa pagkakaupo at alam ko na agad ang dahilan. My boner is hardly poking on her soft ass. Her moving constantly does not help my condition. Mas lalo pang lumala. I'm getting so fucking horny again. I'm sorry, nilipat na ako dahil mukhang kaya mo na naman. Nasa punto ako noon na porsigido ng umalis dahil hirap na rin ako sa aking katayuan nang biglang lumundo ang sasakyan. 1, 2, 3. Oh, I groaned when she fell so hard on my boner repeatedly. Ang sakit na lalo. Ang mga kamay kong nasa tiyan niya ay kapantay ng kanyang boobs at doon nakadakma. I'm sorry,
I didn't notice that. Napapikit ako. I can't control it anymore. I massage her boobs and kiss her neck. The car is still moving. Hindi ko alam kung paano pa niya nakakayanang mag-drive kung ganoong parehas lang naman kami ng nararamdaman ngayon. Stop the car, Venice. Marahan ko minasahe ang dibdib niya. Please, stop the car now. Pakiusap ko dahil hindi ko na kaya pang mag-focus sa daan at bantayan ang pagdadrive niya. She grinded on my groan. Why would I? Stop it yourself. Sagot niya habang patuloy pa rin sa paggalaw sa ibabaw ko. Mas lalo niyang ginagalit. She is releasing heavy breathings and soft moans that makes me want her more. Ginalaw ko yung paa ko at tinapakan yung brake. Dahil doon, mas naibukan ng paa ko yung paa niya. Her dress went up. As soon as I parked the car and stopped the engine, I tilted her face and kissed her hungrily. I just imagined this last night. Mas masarap ang totoo. Mas nakakagigil. Mas nakakapag-init. I thought you'll teach me how to drive. What are you doing now? She breathlessly asked after she bit my lower lip softly. She kisses so fucking well. You still want to? You are already a good driver, honey. Hinalikan ko siyang muli. Mas gutom at mas mapaghanap. She is kissing me back with the same ferocity. Mas masarap na siya ngayong humalik kaysa noon. Mas nakakapag-init. Mas lalong mahirap kontrolin ang sarili. Should you teach me how to ride you instead? Nanlaki ang mga mata ko nang tumayo siya at marahang humarap sa akin. Pinagparte niya ang mga paa niya at saka pinagitnaan yung hita ko. Kaang nakaang siya dahil nasa gilid ng upuan yung mga binti niya. Nakatayo pa rin siya. Hindi pa umuupo sa akin. Hinahawakan ko yung pang-upo niya at lasing siyang tiningala. She is seductively looking at me, hair falling on my face. Kinagat niya ang pang-ibabang labi ko bago ako hinindatan. Fucking eyes. Mas hinigpitan ko yung hawak ko sa pang-upo niya bago ito pinisil-pisil. Come on, Venice. Inilapit niya yung buhok niya sa kanang balikat niya. Bago ko pinataka ng magagaang halik sa pisngi at labi. She's fucking hot. It makes me want her more and more. I never am a slave to my libido before. It's not easy to steer but now. Just her closeness with me even with no touching. My hormones are raging with so much anticipation to own her over and over again. Inilapit niya yung malulusog niyang dibdib sa mukha ko. Halos ingud-ngud pa niya yung mukha ko nang kapitan yung likod ng ulo ko at mas pinagduldulan yung kalambutan ng dibdib niya. Nanggigigil ko munang pinisil ang kanyang pang-upo bago ko binalak na imasahe yung kanyang dibdib. At nang handa ko na itong hawakan ay saka naman niya inilayo sa akin. Napakunot naman ang noo ko nang tingnan siya. Not so fast, hero. I am the driver here. Just sit back and do not do anything. No touching on me or else we won't continue. But honey, she looked at me like she does not want what I was about to say. Itinikom ko na lamang yung bibig ko. Masama man yung loob at gustong tutulan yung sinasabi niya, pero nakikita ko rin sa mata niya na iyon talaga yung gusto niya. Na kapag hindi ako sumunod ay maaaring mapornada pa. Be a good boy, hero. Moan if you want. She slowly unbuttoned my polo. Napakabagal. Panaka-naka niya akong binibigyan ng mga halik. I want to kiss her but all she does is to give me butterfly kisses. Ang malala pa, kapag sa labi, kinagat niya na at hihilahin. Fuck, this is so hard for me. I can touch her. Hindi pa nakatulong na ininudngud niya yung dibdib sa mukha ko. I was about to hold her waist. No touching, hero. Damn it. Hindi ko alam kung anong naisipan ko at parehas ko lang pinapahirapan ng aming mga sarili. Tagumpay ko natanggal lahat ng botones ng kanyang polo. Sa mga mata niya lamang ako nakatingin. Inaakit siya at mas ginugutom ko sa aking mga halik. Ganyan nga, hero. Mabaliw ka sa akin hanggang sa hindi mo pa makayanan pang makaahon. Marahan kong hinubad yung polo niya kahit nakatingkati na yung kamay ko na magmadali. Shit. Kanina pang tumitibok-tibok. Gusto kong gisingin yung sarili ko at panaginip lamang ang lahat ng ito. Ang kanyang pang-ibabang kasuotan naman ay itinuloy kong hubarin. Nanginginig ang aking mga kamay na buksan ang zipper. Shit, heto na naman ang kanyang kahandaan. Tingin ko ay mas malaki pa nga niya ngayon at mas mahaba at mataba. Hinangat niya ang kanyang sarili ng bahagya at sabay na hinubad ng slack sa kanyang brief. Oh my goodness, ang laki. It suddenly twitched. Oh shit, sumaludo nga itong tunay. Napalunok ako ng pag-aralan ng kanyang kahubaran,
mula ulo hanggang baba. His forehead a bit creased, eyes look so drunk and sleepy. Cheeks become redder as well as his lips which is a bit opened. Namumula na ang balat sa kanyang leeg, patungo sa kanyang dibdib. I can even see how he breathes deep as his shoulder moves. Ang tiyan niyang may 3 pares ng binukol at mga kahabaan niyang saludong-saludo sa akin. Namumula ang dulo niyon. Ang butas sa gitna ay tila tinatawag na naman ako at akin itong tikman. At ang mga ugat niyon ay mas lalong nagpainit sa aking nararamdaman. Nakakalibog siyang lalo. How can he be this handsome and hot? He uttered painfully. Napaupo na ako sa kanyang kandungan. Pigil na pigil ko ang aking sarili na umungol ng saktuhang tumama ang pagkababae ko sa kanyang kanina patigas na pagkalalaki. Kinakabahan ako pero mas matindi ang excitement. Pinagpahinga ko ang sarili at mas lalong idinikit sa katawan niya. Nakayakap na ako sa kanyang balikat at bahak niyang nakasabunot sa kanyang buhok. Nagkatitigan kami habang ang mga hininga ay napakabigat na maririnig talaga sa loob ng kotse. Can I touch you now? Parang bata niyang tanong. Hindi ko kayang tagalan ng mga titig niyang lasing na. Baka mawala ako sa aking sarili at agad na isuko ang aking kayamanan. Pwede na ba? Hindi ko makontrol ang sarili kapag hinahaplos niya ako. Pero gustong-gusto ko na ang mga iyon. Napakasarap sa pakiramdam. Please, hon. Saad niya bago ako hinalikan sa aking labi. He is still not touching me but his aggressive kiss is telling me that he is into the heat now. Shit. Hindi ko matatanggihan ang kanyang napakagwapong mukha at masuyo niyang pakiusap. Ginantihan ko siya ng mas gutom na halik at mas pinatingala siya para makapaghalikan kami ng ayon sa ginugusto ng aming mga katawan. Nag-espadahan ang aming mga dila at kanyang sinipsip ang aking dila bago hinawakan ng pang-upo ko at mas pinalapit pa sa kanya. Oh, sabay pa kaming napaungol ng matamaan ko na ang kanyang tigas na pagkalalaki. Ang sarap nun. Pinisil-pisil niya ang pang-upo ko bago ako hinalikan sa baba hanggang sa leeg. He licked on my collarbone in circular motion before he sucked my skin. And it feels so good. Can you feel how hungry I am to you? Tanong niya at ginalaw na naman ang pang-upo ko para ikiskis sa pagkalalaki niya. Mas napasabunot ako nang hilahin niya pababa sa bewang yung dress na suot ko. It was a tube-like dress that made it easier for him to remove it and have an access. Mura niya at naghubad iyon at wala ni isang panabon. My breasts are nakedly visible in front of his face. Didn't you know how these enchanting soft, healthy and rounded boobs of yours made me have so many sleepless nights, huh? Mas lalo ako nag-init sa kanyang mga sinabi. Oh, I moaned when his lips touched my nipples. Napasabunot ako sa kanya at napatingala habang nakapikit. Isinubo niya nagising ko ng mga nipples. At saka ito sinipsip na parang bata. Ang sarap. And this is heaven. Bawat pagsipsip niya ay mas lalong nagwawala ang aking syemay. Kainis. Mas lalo na nga nang kanya itong diniladilaan habang nakatingin sa akin. Oh shit. Napatingala na naman ako. I felt his hand grab the other and massage it softly. Ang sarap. Tinulak at hinila niya ako para mapalapit sa pang-upo ko. Kiniskis sa kanyang tigas na ngayong pagkalalaki. I'm just wearing a thin panty. Ramdam na ramdam ko kung gaano ito katigas. Lumipat siya sa kabila kong dibdib at doon nagpakasawa sa pagsipsip at pagdila habang pinaglalaruan ng kanyang kabila. Ilang minuto siyang nagsawa roon bago tumigil. Hinihingal akong tumingin sa kanya mula sa pagkakapikit. Ayaw kong pumikit dahil gustong-gusto kong makita kung gaano siya kasabik sa akin. Pero sa sobrang sarap ng kanyang ginagawa, hindi ko man lamang napanatili ang pagkamulat ng mata. I can't let him enter me yet. You should not, Venice. We can have sex yet. Patuloy siya sa paggalaw ng katawan ko. Kailangan ko munang ligawan. Doon ko nakuhang atensyon niya. What? I said you need to court me first and become my boyfriend before we have sex. Am I not your boyfriend yet? Tanong niyang nakasimangot. Natawa naman ako sa kanya. You need to court me nga muna po. Fine, sagot niya at pinagpatuloy ang ginagawa sa aming katawan. Pinagbabangga niya ang aming kaselan at talaga namang napakasarap nun. But I have an idea. Tumigil siyang muli sa ginagawa at nagtatanong ang mga mata habang bahagyang nakabukas ang bibig. Ang sarap niyang tingnan talaga. What? Napangisi ako. Hindi pwedeng hindi namin ito ituloy. Ako na ang kusang gumalaw sa ibabaw niya.
Inaayos ko yung pagkakaupo para mas magtama yung kasela namin. Oh, I moaned as I felt the sensation again. Minamasahe niya yung dibdib ko saka isinubong muli yung nipples ko. Hinila ko yung mukha niya at pinaharap sa akin. Sa likod tayo. Tumibok na naman ang siyemay ko sa sobrang excitement na naramdaman. Saan nga kaya maaaring humantong ang mainit na tagpong ito? Tuluyan pa nga kaya mapigilan ng dalawang taong ito ang init na kanilang nararamdaman sa pagitan ng isa't isa. Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.